Pagkatapos ay ginamit niya ang kanya ng itim na dragon at pinaputok ito sa kagubatan, na nagdulot ng malaking pagsabog kapag hindi pa rin lumalapit ang umaatake. Si Hansu ay nagbabanta na sirain ang buong kagubatan. Agad itong nagbunga ng isang mystical na nilalang na inaangkin ang kagubatan bilang kanya. Galit na galit sa banta, sinigawan niya si Hansu ng buong lakas na ang pagdiin ng kanyang mga salita na nagdulot ng pagsabog sa mukha nito ay halos hindi na mababawi. Nang muli siyang humarap sa kanya, na nagpakawala ng sunod-sunod na pag-atake, hinaharangan at iniiwasan ni Hansu silang lahat. Habang kinikilala nila ang kapangyarihan ng isa't isa, nang muli siyang umatake, nakuha siya ni Hyunsu sa ilalim ng sunod-sunod na pamamaraan ng kidlat ng langit, na nagpapadala sa kanya ng pagbagsak sa lupa. Mabilis siyang nakabawi, gayunpaman, at nagpakawala ng maze ng mga energy beam. Sa kabila ng pagsisikap, hindi nakaiwas si Hansu, nakahiga si Hansu na sugatan at walang malay sa lupa. Pagkatapos ng mga pag-atake ng mystical na nilalang, lumusat siya mula sa langit upang ihatid ang nakamamatay na suntok. Ngunit sa sandaling iyon, ang singsing ni Hyunsu ay nag-activate, sumasalamin sa pinsala at ang kanyang mga mata ay nagdilat sa epekto ng mga mystical na nilalang. Niyanig ng pag-atake ang buong kagubatan at tiyak na papatayin si Hansu, ngunit ang usok ay umaalis upang ipakita ang isang walang laman na bunganga sa lugar kung saan nakakonekta ang kanyang kamao, sa halip na ang nakahandusay na anyo ni Hansu. Sa katunayan, si Hyunsu ay lumulutang sa hangin sa itaas niya, nakakaramdam na ng panibagong pakiramdam dahil sa mahiwagang singsing. Isa pa sa mga perks nito ay ang kakayahang ipakita ang pinsalang idinulot ng kaaway sa tagapagsuot nito. Ang nilalang ay umuubo ng dugo bilang isang resulta, na bumagsak sa kanyang mga tuhod mula sa biglaang hindi nakikitang pag-atake. Inilabas ng sakit ang tunay niyang anyo, mula sa isang orange na ulo, 6 na buntot na bata hanggang sa isang pilak na ulo, 7 buntot na babae. Hindi siya maaaring manatili sa ganitong porma ng matagal, ngunit naniniwala siyang sapat na ito para talunin si Hansu. Sa katunayan, pakiramdam ni Hyunsu ay hindi niya magawang utusan ang kanyang katawan na gumalaw at kailangan ng kanyang mga amo ang babala upang hilahin ang kanyang sarili at umatras. Ang creature conjures strong bindings na gawa sa purong enerhiya at bitag ni Hansu, habang ang kanyang mga singsing kakayahan upang ipakita ang pinsala ay recharging. Sa halip, ina-activate niya ang pendant sa kanyang leeg para i-refresh ang sarili at pabilisin ang oras ng pag-recharge bago siya utusan ng kanyang master na gambalain siya at ibuhos ang mga pag-atake. Masunurin, ginamit ni Hyunsu ang pamamaraan ng Heavenly Fallen bilang isang distraction habang sinisingil niya ang makalangit na espiritual na katawan. Bago niya ito maabot, ibinuka niya ang kanyang bibig at lumikha ng isang maitim at matinding energy na toro na ipinadala niya diretso kay Hyunsu. Siya ay nahuli sa ilalim ng pag-atake at naghihirap sa pamamagitan ng isa pang pagsabog, ngunit namamahala upang makalabas mula dito ng buhay at maayos, higit sa mga mystical na nilalang. Inis. Ngayon, sa lahat ng kanyang 8 kwento na inihayag, habang ang mystical na nilalang ay nagpakawala sa kanyang susunod na pag-atake, na-activate ni Hyunsu ang singsing ni Haley, na hinahayaan siyang gayahin ang kanyang master's version ng heavenly spiritual body. Sa kabila ng kanyang kapangyarihan, ang mystical na nilalang ay walang pagkakataon laban dito. At sa sandaling magbanggaan ang kanilang mga pag-atake, nahuhulog siya sa langit dahil sa impact. Sa wakas ay natalo ni Hansu ang fox na parang mahiwagang nilalang at papatayin na sana siya sa utos ng kanyang mga amo. Nang may ibinulong siya tungkol sa kagubatan na ito na pagmamay-ari niya at ni Rhyme. Ang kwento ay nag-flash sa nakaraan kung saan ang nilalang na tinawag na Iris, ay nangako sa isang batang babae na nagngangalang Rhyme na poprotektahan niya ang kagubatan mula sa mga tao. Ito ay lumabas pagkatapos lamang ni Iris pagkatapos na salakayin at makuha ni Bishop si Rhyme, kailangan niyang tumakas sa kasalukuyan. Sinabi ni Hyunsu kay Iris na ang kagubatan ay isang portal lamang na idinisenyo upang maiwasan niyang ilagay sa panganib ang mga tao sa labas. Kaya naman pumasok sila para patayin siya at protektahan ang sarili nila. Patuloy niyang iniskan ang paligid ng portal, habang nagtataka siya kung sino ang kausap ni Hansu. Hindi makita ang kanyang amo. Sa ibang mundo, hinihintay ni Bishop si Hyunsu. Habang iniisip kung ano ang tumatagal sa kanya, nagpa siya itong pumasok at suriin, inutusan si Jae-hyo na sundan din siya. Habang nasa portal, iniisip ni Hyunsu kung paano tatapusin ang portal at makalabas, na pinapagana ang kanyang tunay na espiritual na katawan.
Ang puro pag-atake ng enerhiya ni Hansu ay lumilika ng bitak sa kalangitan. Siya rin ay gumising ng isang natatanging konseptualisasyon, pagkawasak ng isip na humahanga sa kanyang Panginoon. Sa rekomendasyon ni Wanzu, muling nag-transform si Iris sa kanyang 8-tailed form, bago silang dalawa ay bumagsak sa langit patungo sa lumalaking crack. Habang naghahanda siyang umalis muna dito, bumukas ang isang portal sa kanyang harapan at isang nakabaluti na lalaki ang naghiwa-hiwalay sa kanya, na siyang nasugatan ng husto. Agad na nag-counterattack si Iris, ngunit parehong nawala ang lalaki at ang portal. Nagtataka si Hyun-soo kung paano nakapasok ang ibang tao sa portal. Nang lumitaw muli ang lalaki mula sa ibaba, sinisingil siya ni Iris. Ngunit bago pa niya ito maabot, hindi mabilang na mga punyal ang nakalarawan sa langit at tumutusok sa kanya mula sa bawat anggulo. Si Hyun-soo ay nagmamadaling lumapit sa kanya habang siya ay nahulog mula sa langit na walang malay at nag-transform sa kanyang nakababatang anyo. Nakaharap ngayon ang nakabaluti na lalaki laban kay Hansu na may balak na patayin siya. Kapag nalilito si Hansu tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, ipinaalam sa kanya ni Yang na parang pamilyar ang lalaki, di ba? Sa sandaling iyon, dumating si Bishop sa pamamagitan ng isang portal na humanga sa kakayahan ni Hansu na akitin si Iris at gumawa ng crack sa portal na ginawa niya. Inilipat ni Hwang-soo ang singsing ni Hailey mula sa kanyang daliri patungo kay Iris. Habang nagpapakilala si Bishop, pagkatapos ay gumagawa siya ng isang malaking mangkok ng enerhiya. Handa nang patayin si Hansu, tulad din ng pagsingil sa kanya ng Armored Man, ina-activate ni Hansu ang technique damage, reflection, na nagpapadala sa mga atake ng kanyang kalaban pabalik sa kanila. Kapag nagpatuloy ang lalaki, sinuntok siya ni Hyun-soo sa mukha, na natanggal ng kanyang helmet. Agad siyang nakilala ni Jang bilang si Troy Jax Hugh, na nakatayo doon na bumubulong tungkol sa paghihiganti. Ipinagpatuloy ni Hansu ang kanyang pag-atake at pinalipad siya. Nang magising si Iris, binuhat niya ito pabalik sa siwang. Ang Bishop ay nagpapakita ng hanggang sa. Ngunit nagawa ni Hansu na itapon siya patungo dito bago dumating si Bishop para umatake gamit ang isang pamamaraan na tinatawag na conceptualization. Pagkawasak ng isip, pinalihis ni Hansu ang pagsalakay ng maraming dagger. Ang nakakagulat na Bishop, habang si Yang ay humanga rin dahil ginamit ni Hansu ang root impact para yugyugin ang foundation na may conceptualization para hukayin ang mga ugat. Sa kabilang banda, nag-aalala si Bishop na lumakas siya mula nang lumaban siya kay Knights at hindi makapaniwala na maaaring maging ganito kalakas ang singularity niya. Habang ginagamit ni Hyun-soo ang sumasabog na langit, kumpiyansa si Bishop na tumatawag sa mga mapaghiganting espiritu na namatay sa loob ng mga portal. Ngunit sa isang tila walang kahirap-hirap na galaw. Paano hinihigop ng Hansu ang lahat ng kaluluwa sa gauntlet? Nang umatake si Hansu, ang isang nabiglang obispo ay hindi nakayanan at nahulog mula sa langit. Bagamat bago pa man siya bumagsak sa lupa, dumating si Robin upang seluhin siya sa himpapawid, pinahiga siya. Si Robin ay bumaril upang umatake sa isang malapit na estilo ng labanan, na hindi namalayan ang Hansu. Laking gulat ni Chaoyang nang makitang walang laman ang higa ni Hyuta, nang bisitahin siya nito. Si Iris ay nawala sa loob ng isang walang laman na parang espasyo kung saan siya tumakbo. Habang si Rook, na agad na umatake sa kanya. Sinusubukang kontrahin ni Iris, ngunit nagulat siya nang dumaan sa kanya ang mga pag-atake nito. Sinabi sa kanya ni Rook na ang kanyang kaibigan na si Ray ay buhay pa at pinapanatili nila siyang naka-surveillance na hindi tumutugon sa kanyang pagkabigla. Hindi kumilos si Iris para ipagtanggol ang sarili nang sisingilin siya ni Rook, bigla siyang tumigil. Gayunpaman, sa nakakagulat na presensya ni Rook, na ang kapatid na Hyantay, gumagamit ng isang teknik na tinatawag na forced teleportation para mapaalis si Rook. Pagkatapos ay itinuro niya kay Iris ang patungo sa isang ilaw at sinabihan siyang sundan ito. Ibabalik siya nito sa pinanggalingan niya. Nang magtanong si Iris, inihayag niya na siya ay ibang tao sa loob. At siya ay isa sa katawan niya, bago siya hinihimok na mabilis na umalis. Samantala, ang mga laban ni Hyun-soo ay nagpatakbo ng bell sa malapit na labanan kung saan hindi nagamit ni Hansu ang kanyang mga diskarte sa conceptualization. Pagkatapos kumuha ng ilang hit, gumawa si Hyun-soo ng manor bomb na sumabog malapit kay Ron Bell. Sinubukan ni Bishop na bumawi para makasali ulit siya sa laban. Habang si Yang ay nagpapalim sa kanya na huwag masyadong mag-abala kay Ron Bell. Dahil wala siyang intensyon sa pagpatay. Nang si Hansu ay sumunod na umatake gamit ang Falling Heaven, sa halip na dumpensa,
Tumakas siya ng mataas at pagkatapos ay lumipat kay Bishop at sinuntok siya sa tiyan. Bago niya ito makitang paparating, hindi niya ito hinayaang mag-counter at sinundan ito ng kamao sa mukha niya. Si Robin at ang iba ay sinorpresahin si Isaac ng pagdiriwang ng kaarawan. Pagkatapos tamasahin ang cake, isinaaktibo ni Robin ang isang nakatagong compartment sa silid at iniharap kay Isaac ang isang espada na sinabihan siyang ipapasa sa kanya sa tamang oras. Sa kabilang banda, sa pakikipaglaban sa obispo, ibinaba siya ni Hanzo bago niya makuha ang immortal, transcendente at kapangyarihan sa sarili. Habang ang laban ay nagresulta sa pag-level up ni Hanzo, si Master Yang ay nabigyan din ng isang espesyal na kakayahan. Nalaman niya na maaari niyang taglayin si Hanzo, na nagpapaalala sa kanya ng babala mula sa CEO na mawala kaagad sa isang partikular na araw at iniisip kung dumating na ang araw na iyon. Ang Queenlan ng Black Dragon Society ay nagmarcha patungo sa portal kasama ang kanyang mga tauhan, at naramdaman na ang Anderson Index nito ay mabilis na bumaba. Ang hula niya ay nangangahulugan na si Hanzo ay nagtagumpay sa pagkumpleto nito. Hindi pa lang niya sinabi na lumabas si Hyanso mula sa isa pang portal at nagpahayag ng pasasalamat kay King Lan para sa mga item na ibinigay niya sa kanya kanina. Kung hindi dahil sa kanila, namatay na siya. Nang tanungin ni Queen Lan kung bakit siya lumabas sa ibang portal, sinabi rin niya sa kanya na hindi niya nagawang patayin ang pag-iral sa loob ng portal. Hanggang sasabihin niya sa kanya, hindi na malaya ni Hyanso na isang buwan na pala siya roon at hindi lang 2 oras. Ipinaalam sa kanya ni Queensland na nagising na ang kanyang kapatid, ngunit ibinahagi rin niya ang balita na namatay si Robin mula sa Portal Strategy Committee noong nakaraang araw. Sa isang simbahan, nagdadalamhati si Isaac sa pagkamatay ng kanyang amo. Naglalakad si Robin sa isang lawa upang mangisda at nakahanap ng isang misteryosong matandang lalaki na nandoon na nangingisda na parang pro. Nang tanungin ni Robin ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, ang kanyang mga kulubat na tampok ay natutunaw sa isang binata, ang hari. Tinawag niya si Robin Newman at naroon siya upang patayin siya. Gayunpaman, hindi bababa si Robin nang walang laban. Nagising si Isaac at nakita niya si Robin sa tabi niya. Ipinaalam sa kanya ng kanyang amo na hindi na siya maaaring manatili sa kanyang tabi at pinayuhan siyang magpatuloy sa pagsulong bago siya makapagpaliwanag. Nawala si Robin sa isang kidlat at usok kaya ipinapalagay ni Isaac na ito ay isang panaginip. Samantala, ang ilang lalaking nakasuot ng protective suit ay pumasok sa isang lugar na nakakulong at sinasalubong ng nakatayong balangkas. Dumating si Hyanso upang salubungin ang kanyang kapatid at laking gulat niya nang malaman na may ibang nagmamay-ari sa kanyang katawan. Ang galit na Hyanso ay humihiling kung siya ang naglagay sa kanyang kapatid sa kanyang estado. Ngunit nilinaw ng tao na ang hari rin ang naging sanhi ng epekto ng portal. Siya ang talagang tumutulong sa kanyang kapatid na manatili sa suspendido na animation para hindi siya mamatay. Siya si Murray, ang banal na nilalang ng mga arrow. Si Marie rin ang nagdala kay Giyong dito, at siya ay nakatali sa isang kontrata sa kagustuhan ng mga patay na tao ng kamalian. Upang ipaliwanag, si Mar-Ice ay gumawa ng isang ilusyon ng nakaraan na nagpapakita kay Hanzo ang mga tao ng mga tagapagmana na nag-aagawan. Upang ipagtanggol ang kanilang sarili pagkatapos ng mga pag-atake ng kabalyero at obispo at ang kanilang hukbo ng mga halimaw. Si Newman, isang lalaking nagtataglay ng parehong kapangyarihan gaya ni Robin, ay napilitang mag-freeze ng oras. Bilang kinahinatnan, ipinaliwanag ni Mara na minana ni Robin ang kanyang mga kakayahan mula kay Newman, tulad ng ginawa ng lahat ng iba pa na gumising sa mga tao ng Arise. Nagtataglay ng lahat ng uri ng mga espesyal na kapangyarihan. Ngunit sila rin ay pinagmumula ng tunggalian. Sa kanila, nagawa ni Newman na pag-isahin sila sa pamamagitan ng pagtitipon ng 11 mga hari at pag-akay sa kanila tungo sa kapayapaan. Lahat ng 11 taong iyon ay nagtataglay ng mga kapangyarihan at personalidad, na umaayon sa mga 11 S-rank hunters, kasama sina Hanzo at Hai-Urak. Ang taong tumulong kay Newman sa kanyang mga pagsisikap para sa pagkakaisa ay si Paul, ang katapat ng punong komandante na namuno sa mga mangangaso sa ranggo ng S sa lupa. Sina Chusi, Ho Chu. Si Sangko ang amo ni Hai-Urak. Ang kanyang katapat, si Paul ay tumulong kay Newman na pag-isahin ang mga tao ng Ares, at nagsimula silang lumaban laban sa hari.